Sa huling bahagi ng special food trip na ito, hindi maaaring hindi natin pasukin at alamin kung bakit nga ba hinahanap-hanap ng mga Pinoy ang lasa ng tamis. Likas sa mga Pinoy ang pagkahilig sa pagkain ng matatamis dahil kitang-kita ito sa mga panghimagas natin. Mula sa popular na halo-halo hanggang sa mga kakanin na minemeryenda ng mga Pilipino. Talagang masasabi natin na hindi mawawala sa panlasa natin ang tamis. Minsan na rin nating na-feature ang isa sa mga main sources ng tamis, ang tubo o sugarcane. Ang pagkahilig sa matatamis na pagkain ay bahagi na ng kulturang Pinoy. Perfect. Kahit naman savory, kahit spaghetti sauce, diba? Ang Pinoy talagang mahilig sa matamis. Kaya tayo lang yung spaghetti sauce na may banana ketchup, diba? Yung mga barbecue natin may banana ketchup. Ang sugar nilalagay to highlight nga the other flavors, one. And then two, ang sugar kasi hindi lang naman siya pang patamis eh. Nag-a-add din siya sa moisture or sa texture ng pagkain. Pag medyo sad kayo, heartbroken kayo, ganyan, gusto niyo ng matamis. Kasi sugar really gives you a good mood. Ang asukal ay nakakapagbigay ng instant na energy at nagpapalabas ng mga feel-good hormones tulad ng dopamine. Kaya tayong mga Pilipino ay madalas na tinatangkilik ang matatamis na pagkain dahil ito ay pampatanggal pagod. Dito sa Bohol Bee Farm, makakatikim ka rin ng iba't ibang masasarap na delicacies na pasok sa matamis mong panlasa. So this is your very famous squash bread. Yeah. So we have here malunggay and honey spread. This is butter-based na? Yeah. Masarap yung honey spread. And this one is the honey balina, fermented coconut wine. Cheers. Cheers, man. To good health? Yeah, good health. Isa sa malalaking produksyon na ginagawa dito sa Bohol Bee Farm ang paggawa nila ng ice cream na may mga hindi pangkaraniwang flavors. Gamit ang fresh ingredients na sinusource nila mula sa mga local farmers sa lalawigan. Fresh coconut. Yes. So ito yung puso nung... This is kaka-harvest lang po. Opo. Yeah. For an ice cream recipe kasi, ma'am, what makes your product unique is ito nga po yung pinakapuso. The coconut milk po. You know? Yes. It's No 80% po coconut milk. Dalawa ang magre-receive. And then Opo. from receiving din po, it's also been checked inside din po. The smell, Okay. the quality, yes po. Yeah, tsaka especially if you guys have been doing it for so long, visually pa lang makikita mo na agad yung Yes. yung quality. Yes po, no? yes. Tapos ma'am, maganda kasi dito, you guys are sourcing your coconut From locals. and the flavors na ginagamit From ninyo locals din from po. locals. Yes po. Cheers. So right now, we're making malunggay ice cream. This is one of our top 3 best sellers namin po. So it's this, malunggay, guyabano, and then for some reason, charcoal is on the 3rd top na namin Charcoal. ngayon. Activated charcoal, Yes, ma'am? activated charcoal, Okay po. yes. Because we use fresh fruits, we have avocado, melon. We don't use powder for our ice cream. We use the real thing. So kaya matitaste nyo talaga Okay. ang flavors. Masasabing 100% made with love talaga ang ice cream dito sa Bohol Bee Farm. At ang prosesong ito ang lalong nakakapagdagdag ng tamis sa labi ng mga nakakatikim nito. Oh my God, perfect texture. Grabe. Sa nakaraang pag-i-explore natin sa lasa ng pait, bumida ang ating mga lokal na tsokolateng gawa sa kakao. Pero syempre, hindi maikakailang para sa marami sa atin, nagiging mas enjoyable ang pagkain ng tsokolate kapag sinamahan na ito ng nakakapagpasayang lasa ng tamis. Alam nyo ba na may matamis pang flex ang Davao City? Nandito lang naman ako ngayon sa first and only chocolate museum ng Pilipinas. Hindi natin palalampasin yung pagkakataong makapag-mold, makapag-handle, at syempre, makatikim ng kanilang sikat na Malagos chocolate. So, magkuha po tayo ngayon ng
special blend of chocolate po. And then, after that, we'll choose po toppings. Sige ma'am, kuha na lang po ako dito Anong gusto niyo po? When molding po chocolate po, you have to first, I just making sandwich. So you have to first put our chocolate blend and then toppings and then chocolate blend. Okay. So after natin ma-fill yung ating mold ng ating chocolate tsaka yung ating mga fillings, lalagay lang natin sa freezer ng mga 10 to 20 minutes. At after nun, pwede mo nang ma-enjoy yung sarili mong craft ng Malagos Chocolate. Dito sa Pilipinas, kahit saang lugar ka mapadpad, hindi mawawala sa kalsada ang mga pagkaing matatamis. Nandyan ang mga nagsasarapang banana Q, turon, carioca, at kung ano-ano pang mga Pinoy sweet street foods. Karamihan din ang mga pasalubong na dinadala natin para sa mga mahal natin sa buhay, matatamis. Kabilang na dyan ang di mabilang na uri ng kakaning pinagpamalaki ng bawat probinsya. Gaya na lang ng kilalang puto kalasyaw sa Pangasinan. Nariyan din ang bibingka, na di na lang tuwing Pasko natin natitikman. Pasok din ang iba't ibang uri ng kalamay na natikman natin mula sa mga probinsya dito sa Luzon. Maging sa pagbisita ko sa Bohol, meron din silang sariling proseso sa paggawa ng kalamay. Yung kalamay recipe po na ginagamit ninyo, ano-ano po yung ingredients? Ito po ang ingredients po namin. Okay. Niyog, Okay. malabkit, muscovado sugar, brown sugar at peanut po. Bakit po kayo naglalagay ng muscovado at saka brown sugar? Mas magandang tingnan po pag combine ang dalawa po. Okay. Yes po. Yung kulay, may epekto po ba Yes sa po, sa kulay. At saka sa lasa po. At sa parteng Mindanao naman, may nakilala akong isang uri ng kakanin na mahalaga ang papel sa kultura ng mga kapatid nating Maranao mula sa Lanao del Sur, ang dodol. Dinalaw ko ang isa sa mga tribal village nila sa Davao para matikman ito. Dodol overload. So, Ma'am Rima, para dun po sa mga kagaya kong bisita, mga hindi taga Davao, nakatutuwa lang ako na there's actually a spot, a place dedicated sa culture natin. So, ito po is basically what we call tribal village po, ano? Yes po. So, kung ako po yung bisita, ano po yung mga i-expect ko sa lugar na ito? So, whole year round, open naman po itong tribal village. Okay. So, they can visit each houses po na may representation po ng each tribe namin. Alright. Makikita nyo po yung history namin, yung Okay. lifestyle namin. Isa po yun sa reason bakit nagpatayo kami ng tribal At least magkaroon man lang ng glimpse, ano? Yes po. One of the staples po ninyo, kakanin? Doodle po. Dudol. Yes po. It's color brown. Brown. Yes po. So I guess may asukal dahil sa Yes. kaya naging brown. Yes, coconut din po. And malagkit and red na rice na giniling po. Parang kalamay lang po. Yes po, yes po. Yes po. Pero meron po kasi kaming mga beliefs niyan, sir. Belief po namin na pag pinapansin po siya, like may nagaturo or ano ba, tumatagal siya lutuin. Tara po, ako na magyayaya. Tikman na natin. Hello po, Ayan. Chef. What I'm liking about dito sa tribal village is, yun nga, nagkakaroon ako ng idea kung ano ba talaga yung kultura, traditions. Somehow, nagkakaroon ako ng glimpse of what kind of community yung meron kayo. So, ito ma'am, curious ako, we've heard about
apam before? Yes po. I mean, familiar tayo sa apam. Tatlong ingredients lang. Asukal, Asukal, nyog, at rice flour. rice flour lang. Okay. Kailangan bang takpan yan, ma'am? Kailangan din po siyang takpan para madali lang po siya. Para mag-steam. Ito yung hindi leavened or hindi umalsa. Ito naman yung medyo umalsa lang na kaunti.